Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong kababayan. Ako po si Dr. Jose Santos, isang manggagamot na sa loob ng 35 taon ay naging saksi sa mga agam-agam, pag-asa, at pakikibaka ninyo para sa mabuting kalusugan. Sa araw na ito, nais ko kayong anyayahan sa isang masinsinang pag-uusap, isang paglalakbay sa mundo ng siyensya at praktikal na kaalaman, upang talakayin ang isang paksa na sa kasalukuyan ay bukang bibig ng lahat, ngunit nananatiling napapalot sa misteryo at maling impormasyon. Ang katotohanan sa likod ng bitamina D. Alam na alam ko po ang eksena. Sa pagpunta sa butika para bumili na gamot sa ubo o alta presyon, tiyak na may mag-aalok sa inyong nga bitamina D. Sa panonot ng telebisyon, makakakita kayo ng nga patalastas na nagpapakita ng nga senior citizen na masiglang nag-ehersisyo, na ang sikreto raw ay ang bitamina D. Marahil, ang inyo mismong maanak na nagtatrabaho sa malayo, bilang tandaan kanilang pagmamahal at pag-alala, ay nagpadala sa inyo ng isang malaking bote nito, na may kalakip na mensahe, inay, itay. Inumin niyo po ito araw-araw para manatili kayong malakas at hindi sakitin. Ang ito ay nagdudulot ng pakiramdam ng pag-asa. Ngunit, kasabay ng pag-asang ito ay ang anino ng pag-alinlangan. Dahil sa kabilang kwento, maririnig ninyo mula sa inyong kapitbahay ang isang babala, naku, mag-ingat ka diyan. Yan daw ang nagpalala sa sakit sa bato ng asawa ng aking pinsan. At sasagutin naman ng inyong kumare, hindi totoo yan. Yan ang nagpagaling sa pananakit ng aking mga kasukasuan. Sa gitna ng makakatunggaling payo na ito, natural lamang na kayo ay malito, matakot, at mapaisip. Ano ba talaga ang totoo? Ang pag-inom ba nito ay isang hakbang patungo sa kalusugan, o isang sugal na maring magdulot ng kapahamakan? Ang kaguluhang ito ang isipan ay perpektong nailalarawan ang karanasan ang aking pasyente, si Mang Ramon, isang 68 taong gulang na magsasaka mula sa Batangas. Siya ay aking ginagabayan sa kanyang matagal ng problema sa hirap sa pagtulog. Isang araw, sa aming konsultasyon, ikinuwento niya sa akin na bumili siya ng bitamina D dahil iyon ang payo sa kanyang anak. Pagdating sa bahay, tinitigan niya ang bote, hinawakan, binasa ang etiketa, at pagkatapos ay maingat na inilagay sa kanyang maliit na aparador. Paglipas niyang isang buwan, sa aming muling pag-usap, tinanong ko siya kung kumusta ang epekto ng bitamina D. Umiling siya at umamin, Dok, hindi ko pa po nabubuksan. Paano ko inumin? Ang dami kong naririnig. Ang sabi niyang isa, ito raw ay himala. Ang sabi naman niyang isa, ito raw ay lason. Natatakot po akong baka imbes na makatulong, ito pa ang maging sanhingeng mas malalang problema. Kaya ayun. Nakatago na lang po, naghihintay ang tamang panahon. O tamang payo. Ang kwento ni Mang Ramon ang siyang puso ang ating talakayan ngayon. Dahil sa kanya, at sa libo-libo pang Pilipinong tulad niya na nasa gitna ng kalituhan, tungkulin kong himayin ang katotohanan, gamit ang siyensya sa paraang simple at maintindihan ng lahat. Umpisahan natin sa pundasyon. Bakit ba talaga ito napakahalaga? Ang pinakakilalang tungkulin ng bitamina D ay ang pagiging gatekeeper ng calcium sa ating katawan. Tinitiyak nito na ang calcium mula sa gatas, keso, at maliliit na isda na ating kinakain ay hindi lamang basta dumadaan sa ating sistema. Ito ang nagbibigay ng permiso para ang calcium ay makapasok at maging bahagi ng ating buto, na siyang nagpapatibay at nagpapatatag dito. Ito ang ating pangunahing depensa laban sa osteoporosis, ang tahimik na magnanakaw ang lakas ang buto, na nagiging sanhingang mamapanganib na bali sa balakang at gulugot na maring maging sanhingang habambuhay na pagka-ospital. Ngunit ang pagiging tagapangalaga ng buto ay isang maliit na bahagi lamang ng kanyang tunay na kapangyarihan. Ang bitamina D ay hindi isang simpleng bitamina. Ito ay kumikilos bilang isang prohormone, isang master regulator na may impluensya sa daan-daang proseso sa loob ng ating katawan. Isipin ninyo ang ating immune system bilang ang sandatahang lakas ng Pilipinas. Ang ating mga white blood cells ang mga magigiting na sundalo. Ang bitamina D ang nagsisilbing chief of staff na nagbibigay ng tamang kagamitan, tamang pagsasanay, at tamang direksyon sa ating masundalo upang epektibo nilang matukoy at malabanan ang makaaway. Tulad ng virus na sanhingang trangkaso at mga bakterya na sanhingang pulmonya. Kung walang sapat na bitamina D, ang ating mga sundalo ay mahihina at nalilito. Bukod sa depensa, ito ay mahalaga para sa kalusugan ng ating utak. Ito ay tumutulong sa pagpapanatiling koneksyon sa pagitan ng ating mga brain cells, na siyang nagpapanatiling ang talas ng ating memorya at bilis ng ating pag-isip. May mga lumalabas na pag-aral na nag-ugnay sa sapat na antas nito sa mas mababang panganib ng pagkakaroon ng dementia at Alzheimer's disease. Ito rin ay may epekto sa ating mood.
Dahil nakakatulong ito sa produksyon ng serotonin, ang ating happy hormone. Kaya naman, hindi nakapagtataka na ang kakulangan nito ay madalas na naunay sa depresyon at pagkabalisa. At marahil, ang isa sa pinakakapanapanabik na bahagi ang pananaliksik ay ang papel nito sa pag-iwas sa kanser. Ang bitamina D ay tumutulong sa cell regulation, ang proseso ang pagtiyak na ang ating mga cells ay lumalaki at namamatay sa tamang oras. Sa makaso ang kanser, ang prosesong ito ay nasisira. Ang bitamina D ay isa sa mga sustansyang tumutulong na mapanatili ang kaayusang ito, lalo na sa pagbabawas ng panganib sa colon cancer, na isa sa mapangunahing kanser sa Pilipinas. Ngayon, kung ganito pala ito kagaling at kahalaga, bakit napakarami pa ring Pilipino ang may mababang antas nito sa kanilang dugo, kahit pa sila ay araw-araw na umiinom ng supplement? Ito ang malaking tanong na nangangailangan ng mas malalim na sagot. Ang paglunok ng tableta ay hindi ang katapusan kwento. Ito ay simula pa lamang ng isang napakakomplikadong paglalakbay. Ang paggamit ng ating katawan sa bitamina D ay may 4 na mahahalagang yukto, at kung may pumalya sa isa man sa mga ito, ang lahat ng ating ginagastos at pagsisikap ay masasayang. Ang unang yukto ay ang pagsipsip, absorpsyon, sa ating bituka. Ang pinakamahalagang bagay na dapat tandaan ay ang bitamina D ay fat-soluble. Sa simpleng Tagalog, ito ay natutunaw sa taba, hindi sa tubig. Isipin ninyo ang pahuhugas ng isang kawaling pinaglutuan ng adobo gamit lamang ang tubig, hindi matatanggal ang mantika. Kailangan nito ang sabon. Sa ating katawan, ang taba mula sa pagkain ang nagsisilbing sabon o sasakyan para matunaw at masipsip ang bitamina D. Kung inumin ninyo ito sa umaga kasama lamang ng kape at pandesal, o isang basong tubig, para lang kayong nagtapon ng pra. Ang pinakamabisang diskarte ay inumin ito kasabay ang inyong pinakamalaking kainan sa buong araw, ang inyong tanghalian na may kasamang adobong baboy, lechon kawali, sinigang na may taba, o kahit kare-kare. Ang taba mula sa mga masasarap na pagkain ito ang magsisilbing tulay para maipasok ang bitamina D mula sa bituka patungo sa inyong daluyan ng dugo. Kapag matagumpay na itong nasipsip, papasok tayo sa ikalawang yukto, ang pagbiyahe, transport. Ngayong nasa daluyan ng dugo, hindi ito basta-basta makakapaglakbay ng mag-isa. Kailangan nito ang isang delivery service, parang Lalamove o Grab, na maghatid dito sa iba't ibang destinasyon tulad ng buto, utak, at immune cells. Ang delivery vehicle na ito ay isang espesyal na protina na ginagawang ating atay. At ang sangkap sa paggawa nito ay ang protina na ating kinakain. Dito madalas nakakaroon ng isa pang problema, lalo na sa ating mga nakatatanda. Marami sa atin ang mas gusto ng kumain ng lugaw, sopas, o kanin na may sabaw dahil mas madali itong nguyain at lunukin. Dahil dito, humihina ang ating pagkain ng karne, isda, itlog, at munggo ang napangunahing pinakukunan ng protina. Kung kulang ang protina sa katawan, kulang din ang delivery service. Ang resulta, nakakaroon ng traffic jam ng bitamina D sa dugo. Nariyan nga ito, ngunit hindi naman nakakarating sa mga lugar kung saan ito tunay na kailangan. Ang ikatlong yukto ay ang pagtanggap sa selula. Cell reception. Ipagpalagay natin na matagumpay na naihatid ng delivery service ang bitamina D sa pintuan ng isang cell sa buto. Hindi pa rin ito tapos. Kailangan nitong makapasok sa loop. Ang bawat cell ay may pinto na may isang espesyal na kandado, na sa lengguwaheng ang siyensya ay tinatawag na reseptor. Ang bitamina D ang nagsisilbing susi. Ngunit, paano kung ang kandado ay kinalawang at hindi na gumagana? Ito ang eksaktong nangyayari sa mga taong may mataas na asukal sa dugo o may diabetes, isang epidemya sa ating bansa. Ang sobrang asukal sa dugo ay parang asido na unti-unting sumisira at nagpapakalawang sa mga kandadong ating cells. Kaya kahit gaano karaming susi bitamina D, paang dumating. Kung ang kandado ay sira, hindi ito makakapasok, at mananatili itong walang silbi sa labas. At narito na ang pangapat, ang panghuli, at ang pinakamadalas na nakakaligtaang yukto, ang pag-activate. Ipagpalagay natin na ang lahat ay naging perpekto, matagumpay na nasipsip, naihatid, at nakapasok sa loop ng cell ang bitamina D. Ngunit kahit nasa loop na, ito ay nasa isang natutulog o inactive na estado pa. Kailangan nito ng isang spark plug o ignition key para ito ay umandar at maging aktibo. Ang pinakamahalagang spark plug na ito para sa bitamina D ay ang mineral na magnesium. Ito ang kritikal na piraso and puzzle na madalas nawawala. Nakakalungkot isipin na maraming Pilipino ang kulang sa magnesium, isang mineral na sagana-sana sa ating mga lokal na pagkain tulad ng malunggay, pili nuts, kasoy, saging, at avocado. Kung kayo ay masipak na uminom ng bitamina D ngunit ang inyong dieta ay kulang sa mga pagkaing mayaman sa magnesium,
Para lang kayong naglalagay ng gasolina sa isang kotse na walang spark plug. Hindi ito aandar. Ito. Sa aking karanasan, ang pinakakaraniwang dahilan kung bakit ang mga suplemento ay hindi nagiging epektibo. Dahil sa kaalamang ito, malinaw na ngayon na ang simpleng pakinom ng tableta ay hindi sapat. At dahil sa kasikatan nito, naglipa na rin ang mga mapanlinlang na anunsyo at mga mapanganib na praktis na kailangan ninyong maging mulat. Ang isa sa pinakanakamamatay ay ang sabay-sabay na pag-inom ng mataas na dosis ng bitamina D at kalsiyum ng walang gabay ng doktor, sa pagkakalang ito ay doble bisa. Ito ay isang resipe para sa hypercalcemia o sobrang taas na calcium sa dugo, na maaring magdulot ng pagbuo ng bato sa bato, kidney stones, at pagkasira nito. Iwasan din ang kaisipang mas marami, mas mabuti. Ang sobrang bitamina D ay nakakalason at nagdudulot ng pagkahilo, pagsusuka, at matinding pagkapagod. At pakiusap, maging mapanuri sa mga anunsyo sa Facebook at YouTube. Huwag maniwala sa mga nagbebenta na nagsasabing ang kanilang produkto ay garantisadong lunas sa kanser o nagpapagaling ng diabetes. Ang bitamina D ay isang mahalagang suporta, ngunit hindi ito isang milagrosong gamot. Huwag din magpalinlang sa masobrang mamahaling high-tech na spray o liquid na nakakahalagang libo-libo. Ang isang dekalidad na vitamin D3 soft gel capsule, na mas abot kaya, ay sapat na kung sasamahan ng tamang paraan ng pag-inom at tamang pamumuhay. Kaya, ano ang tamang planong kang pakilos? Ang aking payo ay binubuo kang tatlong simpleng hakbang. Una, huwag manghula. Bago kayo bumili o uminom ng anumang suplemento, magpakonsulta sa inyong doktor at hilingin ang isang blood test na tinatawag na 25-hydroxy-vitamin D. Ito ang magsasabi ang eksaktong antas ng bitamina D sa inyong katawan. Ito ang ating basehan. Mula sa resulta, ang inyong doktor ang magtatakda ng tamang dosis na angkop para sa inyo. Pangalawa, tingnan ang inyong plato bago ang bote ng gamot. Siguraduhin ang inyong pangaraw-araw na pagkain ay may sapat na protina at mayaman sa magnesium. Unahin ang pagkain ng isda, manok, itlog, at mga gulay tulad ng malunggay at mga buto tulad ng munggo. At pangatlo, maging matiyaga at masubaybay. Pagkatapos ang 3 hanggang 6 na buwan ang suplementasyon, bumalik sa inyong doktor at magpasuri muli. Ito ay para makita kung ang inyong antas ay umayos na at kung kailangan bang baguhin ang dosis itaas, ibaba, o itigil na muna. Sa huli, ang bitamina D ay hindi isang simpleng bitamina lamang. Ito ay isang napakakomplikado at makapangyarihang hormone na nangangailangan ng ating respeto at malalim na pag-unawa. Hindi ito isang lason na dapat katakutan, ngunit maari itong maging mapanganib kung gagamitin ng walang sapat na kaalaman at gabay. Hindi rin ito isang himala na lulutas sa lahat ng ating karamdaman. Ngunit ito ay isang napakahalagang kasangkapan, isang pundasyon para sa matibay na kalusugan. Ito ay isang susi, ngunit para ito ay gumana, kailangan nating tiyakin na ang sasakyan, protina, ang kandado, receptors, at ang spark plug, magnesium, ay nasa maayos na kondisyon. Sana, ang ating mahaba at detalyadong pag-usap ay nagbigay ng sapat na liwanag upang pawiin ang naaninongang pag-alinlangan na bumabagabag sa marami, tulad ng kay Mang Ramon. Naway ang kaalamang ito ay magsilbing inyong kalasak laban sa maling impormasyon at inyong gabay sa paggawa ng matalinong desisyon para sa pinakamahalaga ninyong yaman ang inyong kalusugan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pakikinig at pagtitiyaga. Hangat ko para sa inyong lahat ang mabuting kalusugan, kapanatagan ng isip, at isang mahaba at masayang buhay. Maraming salamat po sa inyong panonood. Kung nakita ninyong kapakipakinabang ang ating talakayan, huwag po ninyong kalimutang ilike ang video na ito at i-share sa inyong mamahal sa buhay na maaring makinabang din. Para sa inyong nga tanong at karagdagang kaalaman, mag-iwan lamang po ang komento sa ibaba at sisikapin kong sagutin ang nga ito. At upang maging bahagi ine ating komunidad pangkalusugan at laging maging updated sa mga bago nating video, pakiusap po, mag-subscribe na kayo at pindutin ang notification bell. Ang inyong suporta ay napakahalaga upang may pagpatuloy natin ang paghahatid ng libre at mapagkakatiwalaang impormasyon. Muli, maraming salamat po.